Ama naming Diyos, makapangyarihang Yahuwa, narito na po ang kalipunan ng iyong mga anak. Nagtitipon kami sa iyong banal na harapan. Nag-aalay kami ng maraming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Ito'y dala po ng aming pagkakilala sa iyo. Dala po ng aming pag-ibig sa iyo, Yahuwa, bilang aming makapangyarihang Diyos sa lahat. Sa aming pananalangin, nangangako kami sa iyo, Ama namin, at mababasa mo naman po sa aming puso. Ikaw lamang po ang Diyos naming kikilalanin. Hindi ka po namin ipag, ah, pagpapalit sa ibang Diyos. Magtatapat kami sa buong panahon po naming buhay. Sa aming pong pagtitipon ngayong umaga, wala po kami magagawa kung hindi mo pahalagaan ang aming paglapit sa iyo. Kaya tulungan mo sana na hugasan mo sa pamagitan ng iyong awa ang aming nadumihang puso. Pagpalain mo sana kami at linisin mo kaming ganap. Mapatawad po ang aming maraming pagkukulang at pagkakasala at magsilbi sanang biyaya at pagpapala ang aming gagawing pagsamba sa iyo upang kami lumakas sa aming tunay na paglilingkod sa iyo at aming paglalakbay sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buong panahon na aming pagsamba. Isugo mo sana sa aming kalagitnaan at sa aming mga puso ay yung Santong Espiritu na siyang tatakpo ng iyong pag-ibig sa amin, tatakpo ng aming mga kaligtasan. Gabayan mo sana ang aming kapatid na mangunguna po sa aming pag-aaral upang malinawan po na makilala po namin ay yung mga katotohanan at sa pamamagitan po nito'y masamba po namin kapo sa katotohanan. May buhay po namin na maaral aming matutunan at magsilbing tanglaw po sa madilim na sanglibutan po na aming pinaglalakbayan. Sana po, basbasan mo din po ang nakayanan naming handog upang maging ganap po ang aming pagsama namin ngayong umaga. Ganap po ang aming pananampalataya na tinanggap mo po ang aming maraming pagpupuri sa iyo, ang paghingi po namin tawad at basbas po sa panahon ng aming pagsamba. Ang lahat po ay aming hinihiling sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon Tagapagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Mga mahal na kapatid, may tanong tayo na ito ay para sa ating lahat. Naranasan na ba natin na tayo ay mawalan po ng pag-asa? O kaya ay makaramdam ng takot, pangamba sa hinaharap natin na panahon? Sa sandali o pagkakataon na tayo ho ay nanghihina, ang mga pangakong pagpapala ng ating Panginoon Diyos ang nagsisilbing liwanag para itaboy ang dilim na yan ay larawan ng kawalan ng pag-asa.
Ang Diyos po ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya, ang Diyos ay hindi nagtatalo-sira sa kanyang pangako. Ating hihimayin po ang talatang Deuteronomio, yung aklat ng Biblia, sa Kapitulo 28, at ating mararamdaman ang kadakilaan ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ay ating pong ituon ang ating pag-iisip sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos upang lalo nating maunawaan kung paano tayo dapat na mamuhay sa gitna ng pahirap na pahirap, pagulo ng pagulo na sanglibutan na ating kinalalagyan. Mga mahal na kapatid, alam ninyo ang pagpapala ng Diyos sa buong sangkatauhan ay nakasalig sa kanyang karakter. Ang Diyos ay mayroong inilatag na batas. Pag may batas, dapat na isakatuparan ito. Sundin ng binigyan ng batas. Sapagkat kapag yung batas na ibinigay ng Diyos ay hindi natin sinunod, ang atin po na maaasahan ay kaibayo nung pagpapala na ipinangako ng Panginoon Diyos. Katulad ng bayang Israel. Alam ninyo na ang Israel ay pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng mga batas, kautusan na dapat isaalang-alang at maisakabuhayan ng mga Israelita. At ang kanilang layunin ay makarating doon sa lupang pangako na yon ay ang Kanaan, na yon ang siyang lugar na ibibigay sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Doon nila ipagpapatuloy ang kanilang paglilingkod, ang pagsamba nila sa tunay na Panginoon Diyos. Walang iba kundi ang ating Diyos na si Yahuwah. Pero ang pagpapalay nakabatay sa pagsunod. Tandaan natin yon. At ang kaiba yon ng hindi pagsunod ay ang paglabag. Doon naman po nakasalalay ang galit ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay nagagalit din. Di po ba? Bagamat siya'y punong-puno ng pagmamahal, pero nagdaramdam din ang ating Panginoon Diyos. Huwag tayong magkamali, mga kapatid. Ang Diyos ay nagdaramdam din. Kaya ayon po sa Biblia, paano ho ipinakita ng Biblia ang pagpapala at yung galit niya sa kanyang kapwa ng Diyos, sa kanyang nilika, lalo na sa kanyang mga anak na kabilang sa bayan niya. Pakinggan natin itong nakasulat sa Deuteronomio, nandyan na sa harapan ninyo ang sabi, kung lubos ninyo, kung lubos, hindi ho halfway, no? Hindi ho bahagi lang, kundi ang sabi, kung lubos ninyong susundin si Yahuwah na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo si Yahuwah na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ito po'y si Moises na ang kanyang kausap ay ang Israelita. Ang kanyang pahayag ay malinaw na ang sabi kung, yung salitang kung ay kondisyonal. Di po ba? Kung lubos ninyo ang wika na susundin si Yahuwah na inyong Diyos, gagawin ang lahat ng utos niya, ibibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Ang tinutukoy niyang bansa, yan ang Israel. Alam natin ang Israel ay nagsimula sa isang pamilya. Nang sila'y dumami doon sa Ehipto, ay inalipin sila ng paraon na masama. Nag-utos ang Diyos na ang kanyang inutusan para mapalaya ay si Moises. Mula sa isang pamilya, naging isang bansa. Ang sabi ng Diyos sa kanila, kung susundin lubos ang kanyang mga utos, gagawin niya sila na nakahihigit
sa lahat ng bansa rito sa mundo. Israel yan ang tinutukoy dyan. Walang iba. Tatandaan natin. Mga kapatid, kaya diyan pa lang sa ating pong pambungad na mga binasang mga talata po sa Biblia ay ating mararamdaman na ang pagpapala nakabatay sa kung susundin. May kondisyon o wala? Meron. Sino nagbigay ng kondisyon? Ang Diyos. Masama bang magbigay ang Diyos ng kondisyon? Hindi. Bakit siya nagbagay ng kondisyon? Sapagkat may hangarin siya sa tao. Anong hangarin niya? Pagpapala. Pero yung kondisyon na yon, dapat nating isaalang-alang. Ano yon? Pagsunod na lubos. Kaya kung tayo po ay susunod na lubos, katulad ng utos ng Diyos sa magitan ni Moises sa Israelita, darating ang wika, ang mga pagpapalang ito. Alam naman natin kung ating itutuloy po sa mga talatang kasunod na ating babasahin, kung babasahin nyo ang buong konteksto po ng talatang yan ng Kapitulo 28 ng Deuteronomio, mga pagpapala na hindi lamang sa kanila pong espiritual na pagpapala, matatamo nila sa Diyos yan, kundi maging mga pagpapala ukol sa buhay na ito. Ngayon, mga kapatid, ang ating po na dapat matutunan sa ating binasang talata ay ang ating pagsunod. Gayahin natin ang Israelita. Pero ang Israelita, alam naman natin, hindi na malagi sa pagsunod. Kaya imbis na pagpapala, ang iba ay pinarusahan ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kulang sa pananampalataya eh. Hindi ho ba, mga kapatid? Kung kulang ka sa pananampalataya, hindi mo malalaman ang mga pagpapalang yun ng Panginoon Diyos. Kulang ka sa pagsunod eh. Kulang ka sa pananampalataya. Kasi yung may pananampalataya, nakahandang makinig yun eh. Handang sumunod sa napakinggan. Kulang sa pananampalataya. Maaring nakikinig, pero hindi buong puso. Kaya kung hindi buong puso ang pakikinig niya, hindi niya lubos na magagawa ang utos ng Diyos. Doon pa naman nakasalalay yung pagpapala. Kung lubos, di ba? Kung lubos na susundin ninyo. Ano-ano yung mga pagpapalang yan? Tingnan natin. Next slide. Ganito nakasulat. Ayon sa ipinangako ni Yahuwah na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Kung susundin ninyo, kondisyon na naman. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Yan ang ilan lang sa mga pagpapala. Anong sabi? Gagawin niya kayo ng mga napinili niyang mamamayan. Alam niyo, ang lumikha ng lahat ay ang Diyos. Di ho ba? Ang Israelita, bukod tangi. Bakit? Sapagkat sa kanilang pagiging Israelita, sila po ay pinili na mamamayan ng Panginoon Diyos. Pero ano ang kondisyon? Kung susundin, ando na naman, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. At hindi lang yon, mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Ang tao, bagamat binigyan ng Diyos ng kalayaan, ang tao sa mga nilikha ng Diyos siyang tanging nagkakaroon ng, sabi nga, pag-ibig, nagkaroon ng emosyon, damdamin, at ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapasidad at abilidad na magkaroon ng sariling desisyon, pero pagdating sa pamumuhay, kung ibig mong mapabilang ka sa mamamayan ng Diyos, na yan ang Israel, sabi diyan sa talata, mamuhay kayo ng ayon sa kanyang pamamaraan. Anong ating natututunan diyan sa mga nangyayari, sa mga ating binabasang yan? Ganon din po tayo. Mamuhay din tayo ng ayon sa paraan ng ating Diyos. Biligyan tayo ng kalayaan, pero ang ating freedom ay within the realm and within the law of God. Pagka lumampas na tayo doon sa utos ng Diyos, hindi na kalayaan yon, kalayawan na yon. Mga kapatid, kaya ina-apply natin itong ating pinag-aaralan sa lumang tipan sa atin, sa panahon natin.
Di ho ba ano ang mangyayari kung hindi susunod? Eto, next slide, ganito nakasulat, Deuteronomio 28:15. Ngunit, ayan na, mayroon ng contrast of idea. Kanina kong susundin, kayo ay magiging mamamayan ko. Kayo ay magiging higit kaysa ibang mga bansa rito sa mundo. Ito naman ang contrast of idea. Ngunit kung hindi kayo susunod kay Yahuwah na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Pagpapala sa sumusunod, sumpa, bagamat ayaw ng Diyos, pero hindi niya iuurong ang kanyang pasya. Ang pasya ng Diyos ay matibay, sa ayaw sumunod, sumpa. Anong aplikasyon niyan sa atin? Sa ganyan din ang ating dapat matutunan. Ibig ba natin ng pagpapala? Sumunod tayo. Ayaw natin ng sumpa, sumunod tayo. Mamuhay tayo ng ayon sa pamamaraan ng Panginoon Diyos. Ang iba't ibang bansa may kanya-kanyang kultura. Pero ang mga taong kabilang sa Eklesiya, sa mga huling araw na ito, iisa ang paraan ng ating pamumuhay. Ang sabi, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay naka Yahusya, Kristo. Ano ang Kristo? Bugtong na anak ng Diyos. Isang pinakadakilang modelo pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Bakit? Hanggang kamatayan, sumunod siya ng buong katapatan. Bagamat masakit na kamatayan yon. Tularan natin ang Kristo. Di po ba? Ang Kristo po ay Kristo Tayo hindi Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Yahusya, kung nadaig ko ang sanglibutan, madadaig nyo rin ang sanglibutan. Sinong tinutukoy niya kayo? Yung mga tagasunod niya. Yung kabilang doon sa Eklesiya, body of believers of our Lord Yahusya, nadaig ng Kristo bilang ulo, head ng kanyang Eklesiya, madadaig din ng kanyang mga tagasunod. Walang imposible, mga kapatid. Kaya kung ang ating pong pamumuhay ay nakabatay sa kalooban ng Ama at ang nasa isip natin sa araw-araw at sa bawat sandali ng ating buhay, pagsunod sa kalooban ng Ama, ano po ang dakilang kahalagahan nun? At ano ang bintahin nun? Next slide, ganitong ating mababasa. Ipapatalo ni Yahuwah sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Kaya ito ang Israel, tandaan natin, sa pulmula sa kanyang kasaysayan, maraming mga bansa ang tumayo para buwagin, wasakin ang Israel. Kaya diyan sa talatang yan ay ang sabi, ipapatalo ni Yahuwah sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Totoo, hindi totoo? Sige, pag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel. Ang daming mga nakipagbunot, nakipaglaban sa Israel na yan ang ancient Israel, pero sila po ay natalo sapagkat yon ang pangako ng Diyos sa kanila. Ipapatalo ng Diyos sa inyo, sa Israel, ang mga kumakaaway at sasalakay sa kanila. Ano pa? Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Isipin ninyo, sa dami ng mga lulusob sa Israelita, at yan ang mababasa natin sa kasaysayan ng ancient Israel. Pero kanya-kanya silang nagsitakas. Bakit? Sapagkat ang kaharap nila ay mga kasundaluhan ng Israelita, ngunit ang hindi nila nakikita ay ang nakapaligid at ang nakasakop sa Israelita na yun ang kapangyarihang hindi nakikita ng mga kaaway, kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ano pa sabi? Sa aklat po ng Exodo, ang sabi, kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Isipin ninyo, kaharap ay ang Israelita, pero ang kalaban nila, ang kalaban ng mga kumakaaway sa Israelita, ang Diyos. Sino ang hihigit pa sa Diyos na buhay? Sino pa ang pwedeng tumalo sa tunay at makapangyarihan Diyos? Wala na. Kaya madama natin din ito, mga kapatid. Ano ang aplikasyon nito sa panahon natin? Sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang kasama natin, sino ang laban sa atin?
Hindi ibig sabihin ay walang kakalaban. Meron. Pero kung ang Diyos ang kasama, walang uubra. Totoo, hindi totoo? Aba, sino pa dadakila sa Diyos? Kaya mayroong dakilang proteksyon mula sa Diyos. Pagpapala o hindi pagpapala? Pagpapala. Sa ating panahon, marami din ang mga kumakaaway, marami din ang mga nagbabanta, marami din ang mga tao na gusto tayong pinsalain. O di ho ba? Pero kung ang Diyos ang kasama natin, walang dahilan para masindak. Walang dahilan para tayo matakot o maduwag. Di po ba? Ano pa ang ibang mga pagpapala na ito ang ibibigay ng Diyos sa mga anak niya? Yan ang Israelita. Kung susunod, eto, pakinggan natin. Sa aklat ng Deuteronomio. Next slide. Ayan. Mamahalin niya kayo. Yung ikay mahalin ng tao. Napakadakila na nun. Diyos pa kaya ang magmamahal sa'yo? Ano pa? Pagpapalain at padadamihin. Yan ang pangako sa Israel. Gaya ng sabi ko kanina, bago sila naging isang bansa, nagmula sa isang pamilya. Pamilya ni Jose. Di ho ba? Pag-aralan ninyo. Mula sa pamilya ni Jose, dumami. Naging bansa. Kaya ang pagpapala, natutupad. Bibigyan niya kayo ng maraming anak. Ay talagang dumami ang anak. Isipin nyo, galing sa isang pamilya, naging libo-libo. At pagpapalay ng mga pananim na sa inyong lupa. Ano yan? Agrikultura. Proteksyon at seguridad. Sa ating binasa kanina. Diyos ang lalaban sa ating mga kaaway para proteksyonan ang bayan niya. At ngayon ang sabi, ang pananim nyo ay pagpapalain din. Kaya ang kabuhayan nila may pagpapala. Ang inyong mga trigo, o di ba kinakain din nila yan? Bagong katas ng ubas at langis. Ano yan? Sagisag ng mga pangangailangan ng tao. Pagpapalain din. At padadamihin niyan inyong mga hayop doon sa lupang ipinangako niyang ibibigay sa inyo, mga ninuno at sa inyo, sa Kanaan. Hindi pa sila nakararating, may pangako na ang Diyos. Pati yung livestock nila, pararamihin eh. O diba? Kumbaga sa ating panahon, meron kang babuyan, pagpapalain ng Diyos yan. Diba? Meron kang mga manukan, pararamihin ng Diyos yan. O diba? Pero yan pong pagpapalang yan, nakabatay doon sa kanyang kondisyong ibinigay. Kung susunod. Ano pa? Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mga mamamayan sa mundo. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya tingnan nyo ngayon ang Israel. Ang present Israel. Because itong ating binabasang ito, ancient Israel, na ito'y nagpatuloy hanggang ngayon. Tingnan yung Israel. Agrikultura nila. Maging pagdating sa militar, ang lakas nila. Di ho ba? Pagdating po sa kabuhayan, nag-i-export sila. Ang sabi pa, pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog. Ganon din sa inyong mga hayop. Isipin niyo mga pangakong yan. Pag sinabing baog na lalaki at babae, hindi pwede manganak. Maging yung mga hayop, may hayop ka nga, baog naman. Masarap ng katayin yun at kainin, di ba? Walang silbi, hindi dadami. Di ba? Ito pa, poprotektahan kayo ni Yahuwah sa lahat ng karamdaman. Bagaman ang katawang ito ay may kabulukan, pero sabi ng Diyos, poprotektahan kayo ni Yahuwah, sabi niya sa Israelita, sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padadalhan ng nakakapangilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto, pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napopuot sa inyo. Pagpapala o hindi. Kayo mga napopuot sa bayan ng Israel, noon, maraming sakit, iba't ibang sakit, katulad ng karamdaman na naranasan noong ang mga Israelitay alipin pa doon sa Ehipto. Hanggang sa huling sabi nga salot yung kamatayan noong mga panganay, hindi lamang panganay ng mga tao, kundi panganay ng mga hayop. Kaya mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan ay atin pong matututunan
na itong kasaysayan ng Israel ay tagos ito hanggang sa ating panahon. Ano pa ang sabi ng Biblia? Ito pa, pakinggan po natin. Ay, ito, pagpapala pa ito eh. Oh, tayo ba manghihiram? Kumbaga ang Israel ba manghihiram? Ito, next slide. 28, 12 to 14. Padadalang kayo ni Yahuwah ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Alam niyo ang ulan kailangan sa agrikultura. Pero kung ang ulan ay dumating sa panahon ng pagtatanim, salamat. Pero pagka ang ulan naman ay napakalakas, mayroon ka ng binhi, pipinsalain yung binhi. Kaya ang Diyos ay magpapadala ng ulan sa tamang panahon. Nakita ninyo? Sa panahon natin, nagpaulan ng Diyos, sobrang ulan. Panahon naman ng pagtatanim, nalunod yung mga tanim, nangamatay. Bakit? Magbulay-bulay ang tao. Bakit? Sapagkat ang Diyos pag nagpadala ng ulan sa tamang panahon. Di ba? Ano pa? Pagpapalain niyang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa. Pero kayo ay hindi mangungutang. Ayan, utang. Isipin ninyo mga kapatid, magiging sila? Magiging financially stable sila. Ang finance nila magiging malakas. Kaya yan pong pangakong yan sa ancient Israel, dalhin natin sa pangkasalukuyan. Ang Israel po nagpapautang. Oo, ang lakas nila, ang liit na bansa, pero hindi matalo-talo eh. Tapos sasabihin ng ibang mga relihiyon, sinumpa na raw ang present Israel ay sinumpa. They are being under the curse of God, sabi nila. At sila na raw ang Israel, ay pambihira naman. Kung sila ang Israel, ba't silang nangungutang? Dapat silang nagpapautang. May mga ganyang mga relihiyon eh. Di ba? Pinalalabas nila na sila'y malakas. Pinalalabas nila sa paningin ng mga tao na hindi kasama nila sa kanilang pananampalataya. Makapangyarihan sila. Sila ang naglalagay ng isang hari, ng isang bansa. Di ba? Hindi lang yan. Sila ang wikay sagana sa kayamanan. Pero nung sila ay mabaling na sa panglupa, proyektong panglupa na, pangnegosyo, imbes na sila magpautang, sila nangutang. At yan ang problema nila ngayon, kung paano mabayaran yung interest. Pwera pa yung principal. Ang Israel, pagka ikay na sa pagsunod, may pagpapala. Pero kapag ikaw sa kasalukuyang panahon natin ay hindi ka na nakasunod, lumabag ka ba? Ikaw ang mababaon sa utang. Ano sabi pa sa Israel? Balikan natin 13 ang sabi, gagawin kayo ni Yahuwah na pinuno ng mga bansa. Saan nakapokus ang mga tao ngayon? Sa Israel. Alam nyo, pag binasa nyo sa Lumang Tipan, sa Jeremias 5:5, kung di ako nagkakamali, ginawa ng Diyos na pinakasentro ng bansa ang Israel. Kaya ang center ng atensyon ng tao ngayon, ang Israel eh. Di ba? At ang Israel, ang siyang barometro para ating matiyak kung gaano na tayo kalapit sa wakas. Pagkang Israel na yan, bunga ng pagkainggit, ay paliligiran na ng mga bansa. Diyan na tayo magsasabi. Teka muna, mukhang ito ay malapit na. Malapit na ang rapture. Malapit na rin ang Great Tribulation. Di ba? At malapit na rin ang pagbabalik ng Kristo na bababa siyang kasama ang mga nasa eklesia. Di ba? Kaya, ang sabi pa, lagi kayong nasa itaas, hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti mga utos ni Yahuwah na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, sabi ni Moises sa Israel. Laging nasa itaas, hindi, kumbaga sa leadership, laging doon sa unahan, wala sa hulihan. Kaya wag ninyong susuwayin. Yan ang warning. Ang alin man sa iniutos ko sa inyo sa araw na ito, sabi ng Diyos sa Israel, sa pamamagitan ni Moises, huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Yan ang talagang ayaw ng Diyos. Siloso ang Diyos eh. Siyang manlilika, He is the only creator. Ba't yung mga ibang Diyos ang sinasamba mo? Hindi po kami lumulod sa larawan.
Sino sinusunod mo? Yung leader ho namin. Kung amin pong batiin, ganun na lang. Na kung aming parangalan ay ganun lang. Pinakamamahal! Pinakamamahal. Bukod tanging tao, siya ay ibang-iba. Mahal na mahal namin siya. Isipin, ano din yun? Idolatry. Pagsamba din yun sa Diyos-Diyusan. Magagalit ang Diyos o hindi? Magagalit ang Panginoon Diyos. Sigurado yan, mga kapatid. Alam nyo, sa kasalukuyan, ang Israel, ang karamihan sa kanila, itinakwil nila ang Panginoong Yahushua. Sapagkat ayaw nilang paniwalaan na ang Panginoong Yahushua ang siyang Mesyas. Pero tandaan natin, mayroong mga Hudyong Kristiyano. Ibig lang sabihin, sa Israel ngayon, may mga Hudyo na kumikilala sa ating Panginoong Yahushua bilang Mesyas. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Pero tatandaan natin, bagaman yan ay kakaunti lang, pero darating ang panahon na dadami din ang maniniwala na si Yahushua ang siyang Mesyas. Pero ang Israel sa kasalukuyan, tagos ang biyaya eh. Napapansin ba nyo? Ang ancient Israel itong ating pinag-aaralan, pero tagos ang pangakong yan hanggang sa kasalukuyang Israelita, bagamat sila'y nasa ilalim ng pagdidisiplina ng Panginoon Diyos, bunga ng kanilang pagtatakwil kay Yahushua bilang Mesyas, pero tagos pa rin ang pagpapala, nandoon pa rin eh. Ganon katibay ang pangako ng Diyos. Paano ito itinuro ni Pablo? Next slide. Ganito nakasulat, kung gaano kahalaga na ikay Israelita noon. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ibig mong sabihin, hindi niya anak ang ibang tao? Anak din ng Diyos. Pero espesyal ang Israel para sa Diyos. Ito, tingnan ninyo. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Hindi sinabing ipinakita ng Diyos sa lahat ng nilalang niya na tao ang kanyang kadakilaan. Yung niya ay referido sa Israelita. Ano? Ipinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa kanila. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Isipin ninyo, nakipag-covenant ang Diyos sa Israel, hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng bansa. Ano pa? Ibinigay sa kanilang kautusan, hindi lahat ay binigyan ng kautusan. Kaya ang iba, naligaw, ang sinamba nila, ibang Diyos o mga Diyos-Diyusan, imbis na ang tunay na Diyos. Pero ang Israel, ang kanilang Diyos, tunay na Diyos si Yahuwah. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Nakita ninyo? Kung ang babaeng taga-Samaria noon, kausap ng Kristo ang sabi, kayo mga Hudyo'y sumasamba sa bundok ng Jerusalem at kami sumasamba sa bundok na ito ng Gerizim. Ang sabi ng Kristo, kayo mga taong taga-Samaria, sumasamba kayo sa mga Diyos na hindi nyo kilala. Pero kami mga Hudyo, kami sumasamba sa Diyos na aming kilala. Israelita din ang Kristo kasi. Di ho ba? Ang Kristo po ay galing sa lahi ni David. Si David po ay kabilang sa bayan ng Israel. Kaya ang sabi, tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Ano pa? Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi ang Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. No, ito'y isa sa mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang Israelita ay may pangako ng Diyos at ang kanyang pangako sa kanila ay espesyal. Di po ba? Ang Kristo'y galing sa Israel. Kaya kung ang mga tao sa kasalukuyang panahon ay nagtuturo na di umano ang Israel ay sinumpa ng Panginoon Diyos, hindi sumpa, disiplina. Sapagkat kung sinumpa, wasak na sana ang Israel. Wala na sana ang Israel. Di po ba? Sapagkat maraming bansa ang ayaw kumilala sa Israel. Sapagkat dapat ang wika, walang Israel eh. Di ba mga kapatid? Kaya mayroon silang mga biyaya, no? Mayroon silang direktang way sa Diyos para sumamba sa Diyos. Nasa kanila pinagkaloob yung mga kautusan, yung pang-unawa sa tamang aral ng Diyos. Ang mga pagpapala na kanilang tinanggap, ang totoo, hindi lang para sa kanila eh. O ito, next slide, basahin natin. Kaya ang paksa natin, di ba? Ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa sangkataon, ito sabi, ito'y kausap ng Diyos dito si Abraham, na diyan ang galing ang Israel. Gagawin kong isang tanyag na bansang lahi mo
Si Abraham ang kausap niyan. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain kong lahat ng tao sa mundo. Kaya pangako ng Diyos na pagpapala sa sangkatauhan. Ano sabi? Sa pamamagitan mo, ang tinutukoy po ay ang binhi, ang manggagaling kay Abraham, na yan ang Israel. At alam niyo ang sabi, sa pamamagitan mo, pagpapalain ko lahat ng tao sa mundo. Referido yan sa darating na bugtong na anak ng Diyos. Sapagkat ang tinutukoy dyan ng Panginoon Diyos, spiritually, ang pagpapala ay para sa kaluluwa ng lahat ng mga tao. Isinugo niya ang kanyang anak para sa lahat ng tao. For God so loved the world. Mahal niya ang buong mundo. Kaya ang kaligtasan, hindi pwedeng angkinin ng isang grupo ng relihiyon na pag wala kayo rito, hindi kayo ligtas. Parang gangs, para bang isang gang, pag hindi kayo kabilang sa gang na ito, magkakalaban tayo. Hindi namin kayo poprotektahan. Wala kayong pagpapala. Kaya sumama kayo rito. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan mo, pagpapalain kong lahat ng tao sa mundo, mula kay Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David, hari ng Israel, ay ang Kristo, binhi ni David. Kaya kung ating ititrace back ang sabi nga, descendant ng ating Panginoong Yahushua, Israelita, Abraham. Kaya sa panahong ito, ang sabi ng Kristo, itatayo ko ang aking eklesiya. Ano ibig sabihin? Itatayo ko yung community of believers ko. Hindi tumutukoy sa religious organization. Ang kanyang itinayo'y mga tao na ang turing niya, mga templo, at bilang templo, nananahan sa kanilang Panginoon Diyos. Kaya yan po ay mga pagpapala para sa mga tao sa buong mundo. Nagmula yan sa pangako at tipan ng Diyos kay Abraham. Mga kapatid, paano ito itinuro ni Pablo na hanggang sa panahon natin, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay tagos. Ito, next slide. Pakinggan natin sa Galatia. Ito po nakasulat. Noong pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Sino yung hindi mga Hudyo? Di yung mga hintil. Lahat ng hindi Hudyo sa salaman, yung po ang mga hintil. Kasama na tayo dyan. At ang magandang balitang ito ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain kong lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Kaya quotation nito ni Pablo mula sa aklat na ating binasa kanina, Genesis 12:2-3. At ano pa dapat nating mapansin? Ang sabi, ang sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Sabi ng Diyos sa Israel. At sino man ang susumpa o lalaban sa iyo, isusumpain ko yan. Kaya pagka kinalaban mo ang Israel, lagot ka sa Diyos. Yun lang ang ibig sabihin nun. O tingnan nyo nagaganap ngayon sa Israel. Ang lalakas at daming mga bansang kumakalaban sa kanya. Pero siya po ay nakatayo pa rin. Hindi dahil sa sila'y malakas sa ganang kanilang sarili, kundi dahil sa sila po ay sinamahan ng Diyos. Gaano kahalaga ang makabilang tayo sa mga pinili. Mamamayang pinili, bukod tangi. Hihigit kayo sa lahat ng mga bansa. Tayo sa mga huling araw na ito, ang usapan dito hindi bansa, kundi yung mga believers. Kung kasama tayo sa mga believers o sa eklesiya ng ating Panginoong Yahushua, tingnan ninyo kung gaano kahalaga. Next slide. Ganito po ating mababasa. Ngunit kayo'y mga taong pinili. Ito'y bagong tipan na. Noon ay pinili, Israel, bayan ng Diyos. Pero ngayon, kayo, mga taong pinili. Sino yan? Pagka ating pong binasa ang konteksto, tumutukoy sa mga tagasunod ng Kristo. Natural. Sapagkat sa panahong misyaniko ay hindi na si Moises ang ating susundin, kundi ang ating Panginoong Yahushua na. Kaya ang sabi sa ibang talata, ang aking anak ang siyang inyong pakinggan. Sabi ng Diyos, ang aking anak. Sino? Si Yahushua ng ating pakikinggan.
nakinig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya ng lubos. Kabilang tayo sa mga pinili. Dahil diyan, anong sabi? Mga maharlikang pare at mga mamamayan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Mga maharlikang pare, pwede tayong mga siwa sa ating sambahayan. Kaya tayo pag naglo-Lord Supper, ang padre de pamilya nangangasiwa sa kanya-kanyang pamilya. Hindi kung sino lang yung ministro, pastor, yun lang mangangasiwa. Wala kang mababasang ganon. Na yung pangangasiwa ng bautismo, yung pangangasiwa ng Lord Supper, ay restricted yan. Para lang yan sa mga saserdote o doon sa mga pastor at mga ministro. Hindi. Sino nagbautismo kay Saulo? Nang si Saulo na manguusig sa unang ekleseya ay papunta sa Damascus para patuloy niyang usigin ang kabilang sa ekleseya, ang nagbautismo sa kanya ay itong si Ananias na isang disipulo, hindi pastor, hindi apostol, hindi ministro. Nakita ninyo? Bakit? Mga maharlikang pare, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag niyong kahanga-hanga niyang mga gawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaaawaan na niya kayo. Kaya napakahalaga na tayo mapabilang sa mga pinili ng Panginoon Diyos. Di po ba? Salamat sa Diyos, ang mga pinili galing sa tinawag. Ang mga pinili hindi marami, kukunti lang. Paano itinuro ng ating Panginoong Yahushua ang tungkol po sa pangako ng Diyos sa Israel at tagos hanggang sa panahon natin? Next slide, ito nakasulat mga kapatid. Sa Lucas. Pero sumagot si Yahushua, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Itinuro din niya, kung lubos kayong susunod. Kaya sabi ng Kristo, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ang kanyang itinuro, yun din ang pinatuturo ng Diyos sa kay Moises sa Israel. Kung susunod. Paano ka makasusunod? Makinig muna. Ano pakikinggan? Ang utos. Saan manggagaling? Sa saserdoteng pinili ng Diyos. Bakit mahalaga po yun? Sapagkat tiyak ang kanyang utos ay galing sa Diyos. Ganon din ang sabi ng Panginoong Yahushua. Higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ano pa sabi? Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Kaya hindi lang nakinig, sumunod, o isinakabuhayan ang kanyang napakinggan. Dahil dito, mga mahal na kapatid, kaya dahil sa matibay na pangako ng Diyos, ano ang magiging paninindigan o naging paninindigan ng mga apostol noon, pati ng mga unang tagasunod ng Kristo, na ito rin ang dapat nating maging paninindigan. Sapagkat ang mundo'y magulo, ang mundo'y pahirap, ang mundo'y pabulusok sa kanyang pagbagsak. Ang moralidad ng tao ay pasama ng pasama. Ito ngayon ang dapat nating maging paninindigan. Next slide. Pakinggan natin. Eto. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Huwag man nating tapusin yan. Maliwanag po yan. Sundin. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili umalis at kaagad kinakalimutan ng ayos niya. Kaya, mga kapatid, yan ang paninindigan ng mga apostol. Kasama si Santiago, si Pablo, bagaman hindi sila magkasabayan. Ibig sabihin, hindi man lang sila sabi nga, nang tawagin kasi si Pablo, mga kapatid, ang Kristo'y nasa langit na. Pero itong si Pablo, si Santiago at ibang mga apostol, ang paninindigan ay iba. Ang kanilang paninindigan ay pagtupad sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Yan din ang dapat nating maging paninindigan. Ang masama kasi, kung ikay nakinig, para kang tao na hindi na tumingin sa salamin, at pagkatapos nang siya umalis, nakalimutan na niya anong mukha niya. Yan ang taong nakinig na hindi tagasunod. Kailangan nakinig na sumusunod. Yan ang dapat maging paninindigan natin. Lalo na ngayon, mga kapatid. Pero tiyakin natin, ng ating pinakinggan ay aral ng Diyos. Hindi aral at tuntunin ng tao.
Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kanyang ganap, sa kautusan, ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalaya ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kaya nandun ang pagpapala. Tagapakinig na hindi lumilimot, kundi tagapakinig na sumusunod. Purihin natin ang Diyos, sabi pa ni Pablo, at Ama ng ating Panginoong Yahushua Kristo, dahil sa pakikipag-isa natin sa Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhay ng mundo, pinili niya na tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Kaya talagang bago pa likhay ng mundo, mayroon nang pinili ang Diyos. Meron na siyang itinala sa aklat ng buhay. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang gagawin ng tao sa pasimula hanggang wakas . Di ba? Pagkat ang Diyos ay omnisciente. Kaya alam din niya. Pero hindi niya kinokontrol ng tao. Pero alam niya sapagkat siya ang Diyos. Hindi niya nilikha ang tao para maging robot na kaya lang kikilos sapagkat kontrolado. Hindi ganun ang Diyos. Binigyan na niya ang tao ng kalayaang mamili para sila po ay magkaroon ng freedom. Kaya mga kapatid, ang Diyos nagbibigay ng freedom, ayaw niya mag-control sa tao. Kaya sa panahon natin, kung may mga reliyon at leader ng reliyon, kinokontrol ang mga tao, kakaiba po yan, di ba? Kaya mga kapatid, saan tayo inaakit ng mga apostol na tumingin at umasa? Pakinggan natin, next slide, ganito nakasulat. Ito po, yan ang dahilan, sabi ni Pablo, kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bakit? Tao din si Pablo . Yung mga unang mga kabilang sa iglesia, mga tao rin yun . Kaya nga sila nangamatay. Pero bago sila nangamatay, may paninindigan sila. Dahil sa sila ay tumitiwala sa Ama at sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang sabi, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahamdang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yan ang ating dapat maging paninindigan. Inaakit tayo ng Diyos. Sa magitan ng ating talatang binasang ito, tayo po ay tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagat ang mga bagay sa mundong ito ay nakikita natin, panandalian lang yan, mga kapatid. Naghihirap tayo, opo, pero ang paghihirap natin sa mundong ito ay panandalian lang kumpara doon sa ibibigay sa atin. At sapagkat tayo ay naghihirap sa pagsunod sa kalooban ng Ama, nanindigan tayo. Kahit ano pa ang gawin sa atin, nanindigan tayo. Ano ang sabi ng Biblia? Mayroong inihahandang gantimpala ang Diyos, na ito'y gantimpalang mananatili magpakailanman. Hindi mapapantayan na gantimpala. Kaya ano ang sabi ng Apostol Pablo? Ang sabi niya, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi sila pinanghihinaan ng loob. Ganyan din tayo, mga kapatid. Minsan dumarating sa atin ang kawalan ng pag-asa. Totoong-totoo po yun. Minsan dumarating sa atin ang hinang-hina tayo. Hapong-hapo, parang pagod na pagod ang ating katawan at ang ating isip. Minsan ay talagang tao tayong nararating na natin yung ating limitasyon. Pero sabi ng Apostol Pablo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bakit? Sapagkat ang kanilang focus ay hindi sa buhay na ito. Ang kanilang focus po ay sa pangako ng ating Diyos. Tumatanda sila, tama, gaya natin. Kahit ang wika, unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu.
Yan sana ang ating dapat na maging paninindigan upang tayo ay makatawid sa araw-araw ng ating paglalakbay at sa ating pong patuloy na paninindigan, marating natin ang hangganan ng ating paglilingkod. Kaligtasan sa araw ng rapture. At ang araw ng rapture, mga kapatid, ay napakalapit na. At yan po ang ating pinakaasam-asam. Nang matapos na itong ating mga paghihirap na ito, ang ating mga dinaranas na mga pag-uusig at iba't ibang mga karamdaman. Tumayo kayo at yan ang ating ipananalangin. Aming Yahuwa, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa pinag-aralan namin ito, ipinakita mo po ang pagpapala sa sangkatauhan. Pinili mo ang Israel noon, una, na siyang pinakipagtipanan mo, binigyan ng kautusan at sinundan sa paraang inaalam mo kung sila'y sumusunod sa utos na iniutos mo sa kanila sa pamamagitan ng leader na ibinigay mo, na yan din sana ang aming madinig at aming matutunan ng pagpapala ay nakabatay sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Dagdagan mo kami ng pag-asa, Panginoon, at dagdagan mo kami ng paghahangad na sa pang-araw-araw naming pamumuhay, yun ang amin ding magawa, sapagkat ang pangakong yon sa Israel ay tagos hanggang sa panahon namin. Hindi na bayang Israel, Panginoon, ang siyang prioridad sa panahong misyaniko, kundi ang Ecclesia na yon ang siyang itinayo ng iyong bugtong na anak. Nang sabihin niyang itatayo niya ang kanyang Ecclesia, na inay tumutukoy sa mga taong nakinig sa tinig mo na iniutos ng iyong anak, sinundan at ibinuhay, nakabilang sila sa mga tunay na mga mananampalataya. Ginawa mo silang mga saserdote upang magproklama ng iyong katotohanan, mga kahanga-hanga mong mga gawa. Ang amin lamang inihiling sa iyo, Panginoon, dagdagan mo po ng pag-asa ang mga tao sa mundo. Dagdagan mo po ng pananabik at paghahangad na magsaliksik sa iyong mga katotohanan, sapagkat napakarami na, Panginoon, lalo na sa panahon namin, ang paglaganap ng mga taong bulaan, mga taong gumagamit din ng iyong mga salita, pero kanilang inililihis sa kung anong ibig mong iparating sa tao. O Panginoong Diyos na nasa langit, mahabag ka pa sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga taong nasa dako ng digmaan, maawa ka po sa kanila. Sana magkaroon pa ng kapayapaan. Bata, matanda, namamatay bunga ng digmaan. Kahabag-habag ang kanilang mga sitwasyon. At marami ang mga nagdarahop, naghihirap sa panahon namin. Mga nagdarahop at biktima ng mga iba't ibang kalamidad at karamdaman. Aming hinihiling sa iyo, Yahuwa Aba, na sana'y dagdagan mo kami ng pananampalataya sa iyo. Huwag mapawi ang amin po na pagtitiwala sa iyo. Huwag kaming tumingin sa mga bagay na nakikita. Ang aming pong pag-asa at ang aming paningin ay aming ituon sa iyong mga pangako. Na yon ang dapat po naming paghandaan, sapagkat ang gantimpalang inilalaan mo sa mga maninindigan at matatapos ng mga takbuhin na nagtatagumpay ay gantimpalang walang kapantay, gantimpalang panghabang panahon na ito ay ang buhay na walang hanggan at ang ikay makapiling magpakailanman sa bayang banal na siyang permanenteng tahanan ng mga anak mong maliligtas. Aming hinihiling sa iyo, basbasan mo ang aming pamilya. Pakibasbasan at abutin ang mga naghihirap naming mga kapatid. At pakitulungan mo kami araw-araw na makita ang pagmamahalan, ang paggalang sa isa't isa.
at ang kami po ay magkaroon ng pusong malambot sa pagsunod sa utos mo at mamuhay kaming nagbabagong buhay sa paraang kami po ay sumusunod sa mga utos mo ng buong puso at buong kaluluwa upang ikaw na aming Diyos ay aming mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian, sapagkat nilikha mo kami para sa mabubuting gawa. Umaasa kami, Panginoon, pinakinggan mo ang aming panalangin, binasbasan mo po ang buong sangkatauhan sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua Masiyak. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, meron tayong ilang tagubilin. Growing Up Yahushua is available at 1,000 on Sundays to enhance the understanding of young viewers po. Ano? Kaya yung ating Growing Up Yahushans, para sa mga kabataan po yan. Kaya kung may mga anak kayo at mga apo kayo, ay hikayatin po natin na sila ay sumubaybay sa mga ipalalabas dyan sa ating Grow Up Yahushans. Ano po? Sapagkat yun ay pambata, madaling unawain, mayroong mga visual aid, at saka madaling intindihin ang mga tinatalakay doon. At gaya ng lagi nating ipapanalangin po, no? Buong mundo ating pinapanalangin, buong sangkatauhan. Kaya ang mga kayahusya po, hindi tayo self-centered, tayo po ay talagang concerned, hindi lang para sa ating samahan, kundi para po sa lahat ng tao. Na sana magkaroon pa ng kapayapaan, yung gulo sana ay maampat ng kahit konting panahon, at nang sa ganun po ay magkaroon pa ng chance ang tao na magsuri. Kasi kung may gera, di ang tao itaranta. Sabi nga, they run for their life. Kung mapayapa, they run towards the Bible, di ba? Magbabasa-basa sila, magsasaliksik. May pag-asa pa na sila'y makaunawa rin sa mga ipinaunawa ng Diyos sa mga pinili niya. Hanggang diyan po at tayo natatapos ng mga kapatid hanggang sa muli sa ating darating na mga pagsamba. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal.